Hello. Hello. Kumusta na kayo dyan? Long time no see. Tagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog. Medyo tinatamad lang. Wala sa mood. So huwag na tayong mag-intro kasi lalo pang napapatagal eh. So ngayon kakalibrate ako ng isang converter. So para dito sa pressure transmitter na 4 to 20 milliamps, 9 to 32 volts DC pressure transmitter 0 to 4 bars ang range niya. So paano ba mag-calibrate? Actually nakalibrate ko na to guys. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ginagawa yung calibration. So kinunik ko na rin para mas mapabilis tayo. So ito yung pressure calibrator natin. So dyan natin ibabase yung lalabas dito sa input ng converter natin, at saka ito input saka yung output ng converter natin base dun sa pressure nya, kasi ang maximum range ng transmitter natin ay 4 bars, 0 to 4 bars. Ibig sabihin, dahil sabi niya ay 4 to 20 milliamps, so ibig sabihin pag 0 to 4 bars yung magkalalabasan nito, pag 4 milliamps ang makuha natin, dapat 0 bar, o 0 bar dapat 4 milliamps yung makuha natin. Pag 4 bars dapat makakuha tayo ng 20 milliamps, kasi yun yung out ng transmitter natin. So dito naman kinakalibrate to dito, makikita nyo yan, mayroon tayong 0 at saka span. Para mas madaling maintindihan yung 0, pag halimbawa, so iuna lang natin para mas mabilis. Ayan, kaon. Tapos ito nakakunik na rin dyan sa pressure transmitter. So i-on natin yan ngayon. Tapos close natin tong valve. Yan, naka 0 bar siya ngayon. Yan, 0 bar. Yan. So ito, makakuha nyo to. Ito guys, andito naman yung diagram eh. Sa mga converter, nandyan naman palagi yung diagram. So sabi niya yung terminal 10 24 volts, and then ground yung 11 tsaka 12. So ito 10 at saka 12 naka 24 volts sila. So nasa positive yung G's. Tapos yung out naman natin, ito yung out natin, nakakunik yung transmitter. Yung transmitter natin, kung makikita nyo, ang sabi niya dito 9 to 32 volts DC, pin 2. Ibig sabihin dun sa pin 2, diretso yan sa positive. Tapos yung 420 milliamps yung 1. So yun yung 1 natin. Yung 1 natin, kung makikita nyo, umikot lang yan sa input ng converter. Tapos para mag complete loop siya, masok din siya dun sa 0 o ground ng 0 ng 24 volts natin, 24 volts DC. So ngayon tignan natin kung totoo siya. Tignan natin guys, paano natin malalaman yung
yung reading natin na sabi natin kanina, pag mag 4 bars dapat 20 milliamps. So ay napaliwanag ko na ba yung dito? Yung dito pala guys, ito yung 0. Pag naka 0 tayong ganyan, ibig sabihin yung kailangan nating dito, sukatin na natin kaagad dito sa 10 milliamps. Paano ba to ngayon? Kasi yung pagsukat pala nito guys, mga amigos, yan, tanggalin nyo lang yung isang terminal lang, i-series nyo lang dito yung tester na multi-tester, naka ammeter, milliammeter, i-series natin dito, either negative or positive, o kahit saan dito pwede. So ngayon tatanggalin ko tong isa dahil sabi ko nga sa inyo i-series natin. So i-series natin yung tester para makuha natin kung ilang milliamps. O yan, tapos series natin, pinutol lang natin, tapos siniris natin yung tester. So yan yung tester, naka 0 tayo, naka 4.06 milliamps. So sakto, 'di ba? Oh, kasi naka 0 bar naman tayo diyan eh. Yan. Oh. Ngayon kung halimbawa yan, oh, ibig sabihin yan, makakuha din tayo ng 0 volts. Asan ba yung isang tester ko? Sa out natin, itong setting ko pala to guys, ang in natin sa converter ay, ang in natin sa yan, DC tayo. Ang in natin sa converter ay, ano pala yung in natin sa converter, 4 to 20 milliamps. Ang out natin, nakasiting yan sa 0 to 10 volts. So tingnan natin yung out natin. Out. Oh, ayan guys, naka-out tayo 0 volts. Oh, naka 0 kasi kinalibrate ko na yan. So 0 volt kasi naka 0 bar tayo. Tapos sa milliamps naman, bakit nawala yung milliamps natin? Nag 0. Ay, tama, kasi binitawan ko pala yung isa. Di ba? Di ba? O wala. 0 volts. Tapos yung milliamps natin, yung current natin, ito isa, hirap naman ito. Yan, current natin 4 milliamps, diba? And then ngayon subukan natin. So naka-close na yan. Book natin ng yan, 2 bars. I-testing natin dito sa ano. Yan, naging 14 na siya. Diba? O, ano muna natin. O, balik natin, balik. Tignan muna natin yung out, kung nagbago yung out natin. Bago yung out natin. Bakit wala tayong out? What happened to you? Hindi maganda yan. Tignan natin. Teka, higpitan muna natin guys, kasi parang nagluluko yung terminal. Tignan nyo, di pa nakakabit. Troubleshooting na kaagad. Naluko na.
Kasi dapat to 0, tatakbutin to ng 0 to 10 volts. Ay, itong video na to ko pala guys, kasi may manunod dyan ng mga expert ba. Ako, unang kontrata ko to as electrician sa mga expert dyan. Ayan guys, meron tayong 2.6 volts 2.6 volts sa 2.2 bars 2.2 bars. I-ano ko na nga lang to, screw ko na nga lang to guys, screw ko na lang to para hindi ako nahihirapan, kasi masyado ako nahihirapan. Mahaba na lalo yung ano natin video natin 10 minuto na. Ang dami ko kasing daldal. So guys, lang yan. Okay, sa mga ano lang yan, sa mga may gusto. Diba? Yun guys. Ayan. Tapos yung isang kamay ko dapat dito na siya. Tignan natin kung mag-concise lahat. Diba? Doon 5 volts 12 milliamps. Tignan natin, papuntahin natin siya sa 4 bars. Ayan, nag 10 volts na siya kasi nagsobra siya ng 10.5 na siya, kasi nagsobra na yun 20.56 kasi sobra rin siya ng 4.07 bars. So ayan guys, tignan nyo, habang bumababa din yan. Yun, hindi nga siya calibrated na maayos kasi yung out ko doon 10.1, pero konti lang naman, parang 0.2 yung diferensya, pero ikakalibrate ko na lang ulit doon pagkabit na. Pero ganyan yung pagkuha guys, diba? Yun yung output natin. Minsan ito yung papuntang EMS. Papuntang EMS yan. O pwede rin yung relay. Yan yung output natin. So yun yung 4 to 20 milliamps natin sa input natin. So ito yung real pressure natin. Diba? Ngayon, kung hindi sila magkatugma, kasi yung malit na screw ko kasi dun guys, kaya hindi ko makalibrate kasi ito makapal masyado. Ayaw mag-ikot ng na yan, ayaw mag-ikot na iwan dun sa baba. So yung 0, pag naka 0, pag sa span pala, sa maximum, dito ka sa span, dito mag-adjust. Dapat nung naka 4 bars, lalagay ko na yan ng hanggang mag 10.0 volts dyan. Dapat dito sa span ako mag-adjust. Ngayon, pag nag-0 na yan, pag nag-0 bar na yan, yan. Anong nangyari? Bakit nag-hold? Nag-hold siya ba? So wait. Hindi siya nag-hold. Talagang may siya talaga. So ayun guys, tignan nyo, naka 2.5 volts pa rin, pero naka 2.5 volts pa rin siya, pero na siya, 0 bar na siya, pero 2.5 volts. So ngayon, i-zero ko siya, kaya lang makapal tong loko na to. Ayaw guys, kasi makapal yung guys, makapal. So pero ayan, pag ganyan, zero natin yan, dito tayo sa 0.
Diba? Diyan sa 0 kasi titignan mo yan 4 milliamps. Nag 0 na siya guys. Lit lang. Ba't bumabalik? Naglalaro. Naglulus palos siguro. O ayaw niya lang ng ano. Ayun. Ano pala guys, kasi hindi siya complete circuit. Kaya pala naglulus palos. So ayan, troubleshoot ka agad. So ayan, 0 4 milliamps. So ganun, di ba? Ngayon pag hindi yan nag-0 guys, pag hindi nag-0 yan, i-0 nyo dito sa isolator o dito sa converter. Ngayon naman, pag naka 4 bars na tayo, tapos iyan, umabot siya ng 11 volts dito, i-adjust mo yung span para mag 10 volts lang siya. Mag 10 volts sa maximum range niya na 4 bars. So ganun lang kasimple, napakasimple, diba? So yung connection naman, ayan yung connection. Tanggalin na natin tong mga abobot ng mga tester para madaling masundan yung connection. Tapos dito. So yan. Yan lang yung connection. Sabi niya dito, yung 10 at saka 12 or 11, yan yung supply ng isolator natin. Tapos yung yun yung input, yun yung output. Input natin 1, 2, 3, output natin 7, 8, 9. So ganun lang. Yung input natin, ito yung transmitter. Ayan lang, umikot lang. Yung transmitter. Positive, 24 volts positive. Tapos paglabas niya dito siya sa out niya, pasok siya sa input isolator. Tapos paglabas niya, balik doon sa ground. Ang kagandahan yan, kung may milliamps ammeter kayo, hindi nyo na kailangang magtanggal dito ng wire para makakuha ng kung ilang milliamps. Pwede nyo na kaagad clamp. Yun lang. Yung clamp ko kasi hindi rin makabasa itong clamp ko hindi rin makabasa ng milliamps kasi masyadong mataas kasi yung milliamps. So yan, alam mo ito, masyado na mataas 0. Nagkakaroon siya ng 0.8 ba? Taas naman yan. 0.80 ano na yan, hindi siya accurate guys ito, kasi hindi naman ito pang milliamps. Kasi kahit na flock siya, hindi siya pang milliamps. Mas accurate pa rin yun kasi milliamps, malayo. Kasi isipin mo naman yung ilang milliamps yung isang ampere. So ganyan lang. Ang i-series nyo lang yung tester. Itong tester na to, dalawa nakasiting sa milliamps. Tapos i-series nyo lang, tanggalin nyo lang yung kahit saan dyan, kahit ito kahit ito tanggalin ko, tapos series nyo lang tester, tapos lagay nyo lang dyan, diba? 4.0 milliamps. Balik natin yung isang, tanggalin natin, to see to believe. Yan, tanggalin natin yung isa. Ganun pa rin, parehas na parehas 4.0. Kahit saan dyan putulin nyo, ganun pa rin yan. Kaya lang pag may ammeter kayo, milliammeter, mas mabilis talaga. Tsaka hindi nyo na kailangan putol-putol pa ng wirings. So ayan, ganyan lang kadali. So pag nagkalibrate kayo nito, kailangan talaga ng kailangan talaga ng pressure calibrator. Kasi kailangan mong kunin yung range ng
4 to 20 milliamps na 0 to 4 bars. Yan. Hindi po pwedeng hindi. Okay. So, ganun lang simple. Ano pa bang nakalimutan natin dyan? So, yung connection, pag nag-ayos ka naman, nakakonect naman yan. So, hindi mo naman kailangan nakakonect. So, pag andyan sa input na yan, yan pala yung input. So, siyempre yan na yung input. Yung output, nakikita mo yung output, yan pala yung output. No, alam mo na yan. Output, madalas yan papunta sa EMS pag dito sa barko. Diba? So, ganun lang. So, hanggang sa susunod. Bye-bye!